Hello mga boss. Gagawin naman natin ngayon, ayan, isang amplifier na ang brand kung titignan nyo, Concert, at ang model AB-702. So ang issue nito mga boss, base sa customer, na stock daw, matagal nang naka-stock tong amplifier. So pinapatingin na lang sa atin kung anong posibleng problema nito. Ngayon mga boss, dahil na-stock tong amplifier na to, so hindi na natin ito try muna. Bale, bubuksan na natin to para ma-check na muna natin yung loob nito. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na itong amplifier. Kung titignan natin itong loob nitong amplifier, ayan, napakarumi. Sa itsura pa lang mga boss, mukhang matagal ngang na-stock tong amplifier na to, ayan. So gagawin ko mga boss, lilinisin ko na muna tong amplifier na to bago natin troubleshoot. So linisin ko lang. Kung titignan nyo, ayan, bale tapos ko na malinis tong mainboard. Bale pinaliguan ko pala tong mainboard na yan para yun na nga malinis natin ang gusto. Ganon din tong kanyang board para sa input. Bale pinaliguan ko din yan. Ngayon, habang nililinis ko tong mainboard na yan, may napansin akong mga sunog na parts dito sa mga, ayan, kung titignan nyo. So meron akong nakitang sunog na resistor. Wait lang mga boss, papakita ko sa inyo. Ayan. Yan yung isa. Tapos ito naman yung isa. Ayan, dalawa. Tapos dito sa kanyang mylar capacitor, ayan, sabog. Ganon din tong isang resistor sunog. Tapos mga boss, dito naman sa kanyang surround sound, meron din ako nakitang sunog. Ayan. So medyo marami yung sunog na nakita ko dito sa mainboard na to. So possible meron tong shorted na power transistor kasi meron tayong nakitang sunog, ayan, dito sa kanyang amplifier. Diyan sa mga power transistor na yan, bale babaklasin natin mamaya yan, panigurado meron na shorted yan. Tapos yung isang fuse, ayan, kung titignan nyo, putol na rin. Ayan, kung nakikita nyo mga boss. So 101% mga boss, meron ng shorted to sa mga power transistor, lalo na sa bugtong kanyang fuse. So yan, yung isang fuse, ayan mga boss, kung nakikita nyo. So yung isang fuse lang bale na dali dito mga boss, yung isa okay pa naman. Ngayon, unang gagawin natin dito, dahil nakita natin meron sunog ng mga pyesa at yung isang fuse sabog. So unang step na gagawin natin dito, bale babaklasin na muna natin tong mga power transistor. Bale ito yung mga power transistor. Ngayon, yan yung unang gagawin natin. Babaklasin natin yan, tapos ititest natin isa-isa. So baklasin ko lang mga boss. So ayan, base sa pagtest ko sa walong power transistor na binaklas natin mga boss, meron akong nakitang dalawang shorted. Ayan, kung titignan nyo, yan bale yung shorted. Ito naman yung isa. So napansin nyo mga boss, kahit saan natin itap yung ating mga test probe, meron tayong nakuha resistance. So kapag ganyan, ibig sabihin shorted na yan. Bale dalawa yung nakita natin na shorted sa mga power transistor. Ngayon mga boss, after natin matest yung mga power transistor, sunod naman na itetest naman natin ngayon itong mga transistor. Ayan, yung maliliit na yan na kulay black na number ay 5401 at 3551. So baklasin ko lang mga boss. So ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko na matanggal yung mga transistor na value ay 3551 at 5401. Bale 6 na piraso yan. So binaklas ko yan mga boss kung nakatalikod yung board sa bandang kaliwa. Ayan. Yung dito sa kanan, hindi na tayo nagbaklas. Ngayon, kung nakaharap naman yung mainboard,
yung bandang kaliwa, so hindi natin binaklas yan, bali nagbaklas tayo dito sa bandang kanan, ayan, doon sa may sunog na resistor. So doon natin tinanggal yung mga transistor na yan. So ulitin ko lang, yung mga transistor dito sa kaliwa, ayan, hindi natin binaklas yan, bali nagbaklas tayo dito sa bandang kanan, doon sa may sunog na resistor. Ngayon mga boss, itetest natin yung mga transistor na yan isa-isa. So hindi ko na ipapakita pa yung pag-test para madali na tayo kasi meron na tayong video about sa mga transistor kung paano i-test. So i-forward ko na yung video mga boss, sasabihin ko na lang sa inyo kung meron ako nakitang shorted dyan sa mga transistor na yan. So ayan, base sa pag-test ko dito sa mga transistor na yan, wala naman ako nakitang shorted or leak. So lahat yan good. Mamaya ibabalik natin yan sa board dahil okay naman yan. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, bale babaklasin na natin yung mga sunog na resistor dito sa board. Ayan, para yun na nga mapalitan na natin. So tanggalin ko lang. Ayan mga boss, bale tapos ko nang matanggal lahat yung mga pyesa na nakita natin sunog dito sa board. So lahat ng nakita natin ng problema dito mga boss, papakita ko sa inyo. Una, dito sa mga power transistor, ayan, bale meron akong nakitang dalawang shorted na power transistor na number ay A1941 at C5198. So dalawa yan, tapos ayan, tong dalawang fuse, bale pinalitan ko na. Yung isa lang yung putol dito, yung isa good pa naman, pero papalitan na rin natin yan. Mura lang naman kasi yung mga fuse. Sunod mga boss, ayan, tong dalawang resistor na 10 ohms malapit sa relay, ayan, pinalitan ko na rin dalawa na yan. Tapos yung mylar na sabog, ayan, na number ay 104. So isa lang yung pinalitan natin, yung isa good pa naman, yung sabog lang yung pinalitan ko mga boss. Ngayon, itong driver na A9040, ayan, shorted din yan, bale dito yan. So napalitan ko na rin ng bago. Ngayon mga boss, yung resistor na sunog, ayan, tatlo. So yung value nitong resistor na sunog, yung dalawa, dito sa kanyang amplifier, ay 680 ohms yung nilagay natin. Dalawa yan, ayan, same value lang, 680 ohms. Tapos dito sa kanyang surround, 10 ohms yung dating nakalagay dito, kaso wala akong available na 10 ohms, nilagay ko na lang 20 ohms. So ito palang dalawang transistor na yan malapit dito sa heatsink. Ayan, bale binaklas ko rin kanina yan, tinest ko mga boss, di ko lang naipakita sa inyo. Pero binalik ko rin kasi good naman yung transistor na yan na dalawa, magkabilaan. Tapos dito naman sa mga driver transistor na A9040 at C2073, bale binaklas ko rin yung dalawa na yan. So meron nga akong nakitang shorted yung A9040. So napalitan ko na rin, ayan, kung titignan nyo. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin after natin mapalitan yung mga parts na dapat palitan. So susupply na natin yung mainboard. Ayan yung kanyang main supply, yung dilaw. So isasaksak natin yan dito sa mainboard para yun na nga makapag-bias na tayo. So yun bale, sunod na gagawin natin ngayon, ibabias natin. Tignan natin kung tama na ba yung bias nitong mainboard na yan. So kahit yung dilaw lang yung saksak na muna natin mga boss, yung iba wag na muna natin saksak dito sa mainboard. Ang importante lang naman dito yung main supply para yun na nga makapag-bias muna tayo. So tignan natin kung nakabias na ba tong mainboard. Ngayon once na nakabias na, so pwede na tayo maglagay ng mga power transistor. So, ipesto ko lang mga boss. Ayan. So, tignan natin kung nakabias na ba itong kanyang base emitter. So, set ng ating tester, DC volts. Ayan, gamit natin yung digital tester para mas makita nyo yung voltage na masukat natin. So, ang susukatin lang natin dito yung base emitter. So, dapat ang masukat natin dyan, 0.3 or 0.4. Ayan, saksak ko na yung power cord. So ulitin ko mga boss, susukatin natin dito yung base emitter. So dapat masukat natin dyan, naglalaro sa 0.3 or 0.4. So pansinin nyo itong ating tester, ayan, naka DC volts. So test natin. Dito sa una, kung titignan nyo, 0.4. Pangalawa, 0.4. Pangapat, ayan. So, dito naman sa kabila, 0.4. So,
So, titignan natin mga boss, same yung mga voltahe na nasukat natin, nasa 0.4 lang. So, ibig sabihin, nakabias na yan. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin, ngayon nakabias na tong kanyang mainboard na base emitter. So, nakita natin, nasukat natin, nasa 0.4, same lang mga boss, isa lang yung nasukat natin. So, pwede na tayo ngayon maglagay ng mga power transistor. So, safe na tayo maglagay ng mga power transistor. Ngayon, yung mga power transistor na 8 piraso, yun na nga, dyan sa 8 pirasong power transistor na yan, yung dalawa shorted. So, papalitan na lang natin yung 2 transistor. Yung 6, lalagay pa rin natin yan. So, gawin ko lang. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bali tapos ko na may lagay yung mga power transistor. So, ito yung 2 pinalit ko mga boss. So, second hand lang din yung nilagay kong transistor. Wala kasi akong bagong available na power transistor. Pero ganun pa man, okay lang yan. Ayan, kung titignan nyo, bali na resolder ko na rin yung mga power transistor. So, isasalpak na lang natin to para yun na nga, matry na natin. So, buuin ko lang mga boss para matry na natin. So, ayan, bali tapos ko nang may balik yung mainboard. Kung titignan nyo rin, nalagyan ko na rin ng speaker wire. Ayan, bali nakalagay yung speaker wire dito sa left channel. Mamaya, titest naman natin itong right channel. So, isa lang kasi yung available natin na speaker ngayon. So, ito naman yung gagamitin natin pag signal. Ayan, USB. Bale, naka-input na rin tayo. Ayan, sa CDB-CD. So, ipa-power on na lang natin tong amplifier para matry. So, try natin mga boss. Saksak ko lang. Ngayon, power on. Ayan. So, napansin nyo, nag-power on na tong amplifier. Ngayon mga boss, volume na lang natin. Yun mga boss, narinig natin, gumana na tong kanyang left channel. Ngayon, ilipat lang natin yung positive wire dito sa right channel. Yan naman yung itetest natin. So, kung napansin nyo pala mga boss, pati hindi ko yung main volume kaninang tinest natin yung left channel. Kasi mga boss, baka makapirate yung aking video, kaya pati hindi ko yung main volume. Ngayon mga boss, try na natin tong left channel. Ayan. Yeah. Hey DJ! Yan mga boss, so narinig nyo, gumagana na rin yung kanyang right channel. So hindi ko lang pinatagal yung pag-testing. Baka kasi ma-copyright yung ating video. Sayang naman yung video. Mahirap na mga boss. Bale, yan pala yung mga pinalitan natin dito sa amplifier. Ayan. 2 power transistor, 2 fuse, 5 resistor at isang mailan at isang driver transistor na A9040. So okay na to mga boss. Bale, sasara ko na lang to. Yun mga boss, dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga baguhan dyan, kahit papano meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag yun naman sana kalimutan i-like, share tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag yun sana kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.